Bukod kay Mary Grace Piatos, lumabas din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang Renan Piatos, Andy Lim, Miko Harina at Patty Ting na tumanggap daw ng confidential funds. Ayon sa dating state auditor na nag-audit sa paggamit ng confidential funds, nakita niyang may paglabag sa paggastos ng iliquidate ang pondo. May unang balita si Joseph Morong. Umupong testigo para sa Day 11 ng impeachment trial si Roderick Wamil. Siya ang State Auditor ng Commission on Audit o COA na nag-audit sa paggamit sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ang Department of Education nung ang busy pa ang kalihim. Ipinakita sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Isa sa mga ito nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pero hindi lamang si Mary Grace ang may apelyidong Piatos. Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil ang perang sinabing ginamit para doon ay para sa December 2022. Bukod sa kanila ay may mga prinisenta rin na iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Miko P. Harina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla, Patty Ting at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor. It says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas ng halagang nakasaad sa acknowledgement receipt sobra sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Ang mga acknowledgement receipt tulad halimbawa ng pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos ay ebidensya ng prosekusyon sa Article 1 o yung umano'y hindiwas ng paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund ay pondong inilalaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng rewards sa informante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific o tiyak na confidential activity, hindi nagtutugbang petsa ng dokumento, kulang-kulang ng liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which you said is a faithful reproduction of the submissions. And this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under
item 4.2 of the joint circular. Isa rin sa binanggit niya ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the fiscal and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng BICE gaya ng Physical and Financial Plan at Accomplishment Reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosecution, ebidensya ito laban sa Vice Presidente under the direct supervision of the signatory, and the signatory is the Vice President Duterte herself. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. pero hindi sang-ayon dito ang depensa. Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that. Matapos makita ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng Revised Accomplishment Report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo kundi acknowledgement receipt lamang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023. Which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila. Either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Ayon sa defense team ng BICE, walang pasabog ang prosecution. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Pero giit ng prosecution, malinaw nilang naipakita na winaldas ng BICE ang confidential funds ng kanyang opisina. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos. Taong bayan ang buong nabudol eh. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News.